Usap-usapan sa social media ang video ng mga taong tumatanggap ng Ice Bucket Challenge. Kabilang sa mga gumawa na nito ay ang dating presidente ng Amerika na si George Bush, business tycoon na si Bill Gates at ang founder ng Facebook na si Mark Zuckerberg. Parang madaming nahuhumaling dyan. Yes. Ngunit ito ay hindi lamang po isang simpleng trip dahil layunin po nitong makatulong sa mga taong may amyotrophic lateral sclerosis o ALS, isang pambihirang sakit na nakakaapekto sa nervous system ng tao. Ayun. So ang epekto ng ALS at ang hakbang ng siyensya upang labanan ito, alamin sa balita ni Benj Bondong. What a perfect day. The only thing that would make this better is if I had a big... Handa ka bang ginawin para sa isang makabuluhang layunin? Ito ang hamong tinanggap ng maraming tao sa buong mundo na sa kasalukuyan naging usap-usapan sa social media, ang Ice Bucket Challenge. Ang siste, bubuhusan ng nagyayelong tubig ng mga kalahok ang kanilang sarili habang kinukunan ng video. Kung hindi sila kumasa sa hamon, dapat silang magbigay ng donasyon para sa mga may amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Ang ALS ay isang pambihirang sakit na nakaaapekto sa nervous system ng tao. Sa kondisyong ito, namamatay ang motor neuron sa utak at spinal cord na naghahatid ng senyales mula sa mga ito patungo sa iba pang bahagi ng katawan. Dahil sa pagkamatay ng motor cells, hindi na kayang kontrolin ng utak ang paggalaw ng mga kalamnan na nagreresulta sa pagliit at maging sa pagkaparalisa ng mga ito. Karaniwang sintomas ng ALS ang kawalan ng kontrol sa kamay at braso, hirap sa pagsasalita at paglunok at pananakit ng mga kalamnan. Natuklasan ng sakit ng tinaguriang Father of Modern Neurology na si John Martin Charcot noong 1869. Taong 1939 nang lumikha ng ingay ang ALS. Ito ang tumapos sa karera ng isa sa mga pinakakilalang manlalaro ng baseball sa Amerika na si Lou Gehrig. Ito ang dahilan kung bakit ipinangalan sa kanya ang nasabing sakit. 2 lamang sa bawat 100,000 populasyon ang posibleng magkaroon ng ALS. Mga kalalakihang edad 40 hanggang 70 ang karaniwang tinatamaan nito. May tsansa ang mga dumaranas ng ALS na mabuhay sa loob ng 2 hanggang 5 taon mula nang ma-diagnose na taglay nila ang sakit. Komplikasyon tulad ng hirap sa paghinga ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga biktima nito. Walang tiyak na sanhi o pinagmula ng ALS, ngunit ayon sa mga eksperto, 10% ng mga kaso nito namamana. Wala pa rin natutuklasang lunas sa naturang sakit. Sa kabila nito, may ilang gamot tulad ng Riluzole na nagpapabagal sa epekto ng karamdaman sa katawan upang mapahaba ang buhay ng mga biktima ng mula 2 hanggang 3 buwan. Sa kasalukuyan, nasa 30,000 Amerikano ang may ALS kung saan kada taon, nasa higit 5,000 mga bagong kaso nito ang naitatala. Sa pinakahuling tala ng ALS Association sa Amerika, umabot na sa $41.8 million ang nakalap na donasyon mula sa Ice Bucket Challenge. Gagamitin ang halagang ito sa pananaliksik upang makalikha ng lunas sa ALS na daan tungo sa pagbuti ng kalusugan ng mga pasyente nito upang madugtungan pa ang kanilang mga buhay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondong.